Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben. Nandito ako ngayon sa lounge. Dito kasi sa lugar ko, separate yung kainan at saka lutuan. Parang isang bahay na separate kasi ganyan ang farm di ba? Separate yung mga parte ng bahay kaya nandito ako ngayon. Nagbakasyon yung staff ko na nagluluto at 2 araw lang naman siya nagbakasyon. Kaya ngayon, ako nagluluto. Ang breakfast ko scrambled egg with rice. Palagi yan, for the past so many years, 2 itlog. Whether it is fried egg or scrambled egg, yung almusal ko. At syempre may kasamang kape. Inom muna tayo ng kape. Shoutout pala sa mga subscribers ko at saka yung kaibigan ko na taga Dagupan. Nag-comment siya sa akin kahapon na pa-shout out daw. So hindi ko naman alam yung complete name niya, pero kaibigan na taga Dagupan, shout out sa iyo. Salamat sa pag-subaybay dito sa YouTube channel na ito. Ano ang kwento natin ngayong araw na ito? Alam nyo, gusto ko sanang pag-usapan tungkol sa politika kasi sa Davao ngayon, magulo ngayon dahil sineserve yung warrant of arrest para kay Father Kibuloy. Alam nyo naman yan, dikit kay dating Presidente Duterte, yung Kibuloy na yan. At siya ang namumuno sa isang religious sect doon sa Mindanao. At yun na nga, yung regional director ng PNP doon ay sineserve yung warrant of arrest for so many cases or criminal charges. So, yun, paminsan-minsan tinitignan ko sa Twitter at saka Facebook. Pero mas madalas sa Twitter kasi nandoon yung labanan ng totoong balita at saka yung mga fake news kasi sari-sari na po ang nababasang balita. Kaya as much as possible, ayaw kong makialam dyan sa mga magbigay opinion tungkol sa politics dito sa ating bansa. At maselan po yan, lalong-lalo na para sa akin, nag-o-observe lang naman ako, hindi naman ako nandun mismo sa ground. Pero alam niyo, nakikita ko yung sarili ko kay General Torre. Kasi si General Torre, siya yung pinaka-commander, regional commander doon. At naatasan siyang i-serve yung warrant of arrest. At siyempre, kahit sabihin natin, may nagmamando sa kanya sa itaas, pero nakikita ko talagang very firm ang kanyang decision para i-serve talaga yung warrant of arrest no matter what. Ganun talaga pag ikaw ay commander. Don't be affected by external forces kung ano-ano. Basta matatag, meron kang katibayan, meron kang hinahawakan na authority, dapat i-serve mo yung authority na yan. So yun lang po masasabi ko doon sa kaguluhan sa Davao. So alam niyo kahapon, for the first time, dahil sa nakalipas na mga araw, ang topic ko dito ay tungkol sa mga pelikula. For the first time, naisipan kong manood ng sine sa sinehan. At natuwa nga ako dahil first time kong manood ng sine since the time na nagkaroon ng lockdown. Alam niyo, before the lockdown, paminsan-minsan lang ako nanonood ng sine, taking advantage of my free movies sa Makati. Dahil ako ay resident ng Makati at doon sa Makati, libre ang sine doon araw-araw. Doon sa Power Plant Mall. At ayun na nga, nung before the lockdown, at few months before the lockdown, hindi na ako nanood kasi hindi ko na-renew yung booklet ko kasi kinakailangan mo ng booklet sa Makati para maka-avail ka ng libreng sine. Pag wala kang booklet na yon, nagaling sa Senior Citizens Office ng Makati, 20% discount lang ang
discount mo, pero magbabayad ka pa rin. Alam nyo ngayon, ang ticket ng pag nanood ka ng sine ngayon ay 305 pesos. So, 305 less 20%, 244 na lang. 244, akalain mo yon kung i-convert mo yung 244 sa dollars, lalabas na ano lang yon, $5. Pag nanood ka sa Amerika ng sine, aabot ka ng mga $12 kahit na ikaw ay senior citizen doon. Kasi doon, nagbibigay sila ng discount ng 65 years old and above. At kung minsan, kung gusto ko manood ng sine, habang nandun ako sa Amerika, nakaka-avail ako ng discount na yon. Pero still, $11 to $12 pa rin ang ibabayad mo yon doon. So ayun, nanood ako ng sine, yung Alien Romulus, kasi alam nyo, paborito ko rin yung original na Alien movie na napanood ko nung ako'y, I think 1979 yun 1979 or before 1980. At naganda ako sa kwento. Actually, nung meron ako mga kasamang opisyal, pinag-uusapan namin yung kwento tungkol doon sa original na Alien. At dito sumikat si Sigourney Weaver. At hindi mo akalain, nung mga panahon na yon, ang bida kasi palagi noon lalaki. I think ito yung unang-unang napanood ko na pelikula na action thriller na ang bida ay babae. Yun na nga. So maganda yung kwento. Ngayon, itong kwento na ito, ay yung pelikula ng kwento, parang dinugtong lang doon sa Alien Part 1. Nagkaroon pa ng maraming dagdag at continuation yung Alien movie na yan. Pero, nagiba na yung, yung director, nagiba na yung writer, at syempre, yung producer na dating director noon, pareho pa rin, si Scott Ridley yata yun. So, anyway, mga baguhan ng mga artista mga ito, maganda yung pagkagawa. And karamihan, ito na yung artificial na, yung background, masyado ng, digital na yung mga background and everything. Pero, maganda pa rin yung andar ng kwento. So, makikita mo yung the story of loyalty among friends, yung story about love with each other, yung lahat-lahat na ng human dimensions or human behavior nandun na. So, after 2 hours, tuwang-tuwa ako dahil isa, maganda yung sinehan. At nakita ko, kahit nasa probinsya ka, may disiplinado yung mga tao, walang maingay. Alam mo, kung minsan meron mga maingay At meron naman mga reminders bago i-start yung movie. At ito ay nagbibigay ng pahiwatig para mag-advise sa mga nanonood na sundin yung mga regulations. At meron nagbabantay din doon na isang staff para makita niya kung maayos yung mga nanonood. So, kahapon yun lang po ang ginawa ko. Pero marami pa akong gustong topic na sabihin sana sa inyo. Pero ito lang, i-update ko lang sa inyo kung anong nangyayari. So, medyo maingay ang background ko dahil mga electric fan yung nakapaligid sa akin dahil medyo mainit dito sa farm kahit na makulimlim. So, nandito ako ngayon at nagbibigay ng update sa inyo bago ako kumain. At kahit pa paano nakikita nyo at nabibigyan ko po kayo ng kwento araw-araw. So, salamat po at medyo mahaba na itong update ko sa inyo at magbibigay uli ako ng kwento bukas. So, yun lang po at salamat sa mga subscribers ko at mga nagbibigay ng comments dito sa YouTube channel na ito. Bye-bye!